Ilang tauhan ng action line ang duguan at sugatan matapos kuyugin ng grupo ng mga illegal sidewalk vendors habang nagsasagawa ng clearing operation sa A. Mabini Street, Barangay Kapasigan, pasado alas 5 ng hapon ng 17 ng Pebrero. Sa isang video mula sa Concerned Pasigueño, makikita ang pakikipag-agawan ng ilang vendors sa mga kinukumpiskang paninda. Makikita rin kung paano napahiga ang Chief Operations ng Action Line na si Rolando Salazar matapos sipain at kuyugin. Ayon sa team leader ng Special Operations Unit ng Action Line na si Francisco Mirarza, arresting officer at kasama sa naturang operations, nasa humigit kumulang 20 Muslim illegal vendors umano ang gumawa ng gulo matapos ang mainit na diskusyon at tinarget si Salazar. Nag-conduct po kami ng sidewalk clearing operation from A. Mabini Street ng 5:30. Tapos inabot namin sila 5:40. Ayan, nag-clearing na po kami. Kinumpiska namin yung mga mga paninda nila na nasa sidewalk pati nasa parking ng PS Bank. Ngayon po, doon pa lang po nagkaroon na ng commotion. Nag-hysterical na yung side nila. After nun, anong paalis na kami, yun, yung naiwan na tropa, including ako, kasama ko pati yung chief operation namin, Sir Alan, Sir Rolando Salazar, yung kinonfront nila, hinarang nila yung mga motor namin para hindi kami makaabante. Kasi out of number na kami, 5 na lang kami. Ngayon, habang nag-uusap, nagkakaroon ng konfrontasyon yung chief operation namin, saka isa sa mga vendor, doon na nag-umpisa manakit yung mga vendor. Makikita naman sa video na talagang kawawa, kami, talagang kinuyog talaga yung grupo namin. Buti na lang, may mga pulis, tapos yung ibang tropa nakabalik, kaya na-aresto yung iba. Yung iba sa kanila. Hindi man lahat na-aresto, pero 5 sa kanila na-aresto. Sinasabi nila meron silang hawak na permit, kaya lang yung permit nila 2020 pa po. Na inaano nila, pinipilit nila wala raw expiration yung pinirma nilang undertaking galing sa opisina ng Action Line. Nakilala nila yung chief operation namin, siya talaga yung pinagbalingan, siya agad yung tinumbok. Kaya yung mga katropa na nakita sa video na nasasaktan, including ako, yun, talagang inano rin nila. Buti na nga lang po yung mga pulis namin na kasama, nandun pa rin sa lugar. Na hindi pa rin umaalis. Kaya yun kami na tulungan kami, naawat at naaresto yung ibang mga nanakit. Ano na po yun 5:50 onwards. Balik 5:30 start the operation. Mga 5:50 ayun na nagkaroon na ng commotion. Nagkaroon na ng gulo. Marami po kami doon. Kasi isang grupo po kami, yung clearing operation tsaka po yung team ng special operation unit. Buti nga po nabalikan kami ng tropa, kaya may naaresto pa rin kami. Kasi kung hindi nakabalik, wala kami mahuhuli. Wala yung nangyari kay Sir Rolando Salazar. May sugat sa ulo, gawa ng suntok si Papalo. Tapos yung isa, ayun, kinuyog din, pinadyakan, pinagsusuntok sa likod. Yung isang tropa naman, na hindi naman nakita sa video, pero nasapak din po.
more or less 20 na ano, na vendor doon. Meron silang pwesto talaga doon na isa, na establishment. Kaya lang, lumalabas nila. Yung buong PS Bank na yun talagang nilalatagan nila yun. Na which is bawal naman. Napag-alaman na hindi ito ang unang beses na nagsagawa ng clearing operations ang grupo sa naturang lugar, ngunit bumabalik ang mga vendors sa bangketa upang magtinda. Magkaroon na rin dati, no? Meron na rin po dati. Yung may kasama pa tayo MMDA po. Kasama namin yung MMDA. Kaya lang to, siyempre po nagkaroon ng pandemic 2020. Kaya hindi sila na monitor. Ngayon, nung last day, chinek yung permit nila. Yun nga po, 2020 pa yung huling ano nila. So kami naman, sa side ng action din kasi, more on maximum tolerance kami hanggat kaya naming pagpasensyahan kahit na anong sinasabi nila. Basta wag lang aabot sa punto ng masasaktan yung isa sa amin. Talagang maano namin, mapagbibigyan namin, maunawa namin sila kahit na yung emosyon nila lumabas, dala ng nila. Pero kami, ganoon pa rin, stick pa rin kami, hindi kami yung ano yung trabaho namin, yun yung papatupad namin. Unless na, tulad nangyari kahapon, umabot kasi sa sila yung nag-trigger sila yung gumawa ng gulo Kaya umabot kami sa ganitong asunto. Yung city ordinance po natin against illegal vendor, matagal na po pinapatupad ng Pasig yan since 2006 pa po yan. So minsan naman kasi sila, naunawa naman namin sila, kinukonfis yung mga paninda nila, yung mga kagamitan nila, pero binabalik din po. Kaya lang hindi sila nadadala. Pag binalik mo, babalik na naman. Alam nilang bawal, paulit-ulit na lang po. Kaya minsan, pinatatagal namin yung pag-hold ng mga kagamitan nila para maabala na sila ng gusto. Matapos ang insidente ay dinala sa ospital ang mga sugatan na action line. 5 sa mga vendors ay hawak ng Criminal Investigation Unit ng Pasig City Police matapos maaresto ng mga kasamang pulis mula sa Substation 2, samantalang ang iba sa mga ito ay hindi pa nakikilala. Yung reklamo po, dinala sa Substation 2 sa Kanyugan. Tapos, na-forward na po sa CIB. Bali, nasa CIB na po sila. Inquest po sila mamayang hapon. Naantay lang po yung ibang details na ipapasa namin para sa inquest proceeding. Ang charge po na ipapato sa kanila is direct assault tsaka resistance and disobedience. Yung mga nakita sa video na hindi po na-aresto, kung ipapalo up po, pwede po. Pwede po silang maihabol sa kaso. Sasampahan ng kasong direct assault, resistance and disobedience ang mga illegal vendors. Bukas ng iNews Pasig sa kabilang panig. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.